8 taon akong nagpakasira para lang mabuo ang pamilyang ito. Pero sa gabing ito, sa mismong bahay na pinagpaguran ko, napanood ko ang sarili kong asawa na niyayakap ang ibang babae sa aming kama. Lulunukin mo ang hiya dahil wala kang halaga, sabi ng biyenan ko. Pero hindi nila alam, ang kusinerang inaapi nila ay ang siyang may-ari ng lahat ng tinatapakan nila. Sino ang tunay na pulubi kapag binawi ko na ang lahat? Ngayon, magsisimula ang aking pagbangon. Wala kang kwentang asawa, Maristela. Kahit ang simpleng pag-aayos ng iyong sarili ay hindi mo magawa para sa karangalan ng pamilyang ito. Nakakasira ka ng gana sa hapagkainan. Ang boses ni Aldrich ay parang haplit ng latigo na bumaon sa pandinig ni Mara. Sa gitna ng marangyang dining room ng mansion, nakatayo si Mara habang hawak ang isang mangkok ng mainit na kare-kare. Ang kanyang mga daliri ay namumula, kumikirot, mula sa mga pasong natamo niya, simula pa noong 3:00 ng madaling araw habang matiyagang hinihintay ang paglambot ng karne sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bango ng mani at bagoong na kanina ay tila simbolo ng kanyang pagmamahal ay biglang naging lason sa kanyang pangamoy. Aldrich, kailan mo ba huling tiningnan ang mga kamay ng asawa mo? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabara sa lalamunan ni Mara. Sa halip na sumagot, dahan-dahan niyang inilapag ang ulam sa gitna ng mesa. Ang tunog ng porselana na sumayad sa makinis na kahoy ay tila isang malungkot na buntong hininga sa gitna ng katahimikan. 8 taon. 8 taon niyang tinitiis ang init ng kusina at ang mas matinding lamig ng pakikitungo ng kanyang asawa. Inakala niya na sa gabi ng kanilang ika-8 anibersaryo, kahit man lang isang sulyap ng pasasalamat ay matatanggap niya. Pero sa halip na pagkilala, ang tanging nakita niya sa mga mata ni Aldrich ay ang labis na pagkasuklam. Umupo ka na, Maristela. Huwag mo kaming tingnan na parang ikaw ang biktima rito. Mariing utos ni Doña Imelda habang hinahalo ang kanyang tsa. Ang bawat salita ng matanda ay may kasamang talim, isang paalala ng utang na loob na paulit-ulit na ibinibintang sa kanya. Dapat kang magpasalamat dahil sa kabila ng pagiging hamak mong tindera ng kakanin sa Batangas, tinanggap ka namin sa pamilyang ito. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo sa loob ng mansyon na ito. Hindi nakaimik si Mara. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa bawat paghinga niya, tila may mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Habang nakayuko, biglang bumukas ang malaking telebisyon sa tapat ng hapagkainan. Isang teknikal na pagkakamali sa sistema ng seguridad ng bahay ang nagpakita ng isang eksenang hindi dapat naroroon. Ang mga mata ni Mara ay nanlaki. Ang mangkok ng sarsa na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang malapot na likido ay kumalat sa sahig, parang isang sugat na bumubukas. Doon, sa screen na dapat ay nagpapakita ng mga larawan ng kanilang kasal, ay nakita niya ang kanyang asawa, si Aldrich, ang lalaking ipinagluluto niya at pinagsisilbihan tuwing gabi, ay nasa loob ng kanilang sariling silid. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kalong niya si Clarice, ang babaeng ipinakilala sa kanya bilang isang matapat na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang kanilang mga tawa at ang mapang-ahas na haplos sa isa't isa ay malinaw na nakaukit sa screen. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang katahimikan sa dining room ay naging bingi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Mara na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Tumingin siya kay Aldrich, umaasang makakakita ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi. Ngunit ang nakita niya ay ang pagkunot ng noo nito at ang kawalan ng pakialam. Patayin mo ang TV, Maristela, ang malamig na utos ni Doña Imelda. Walang gulat sa mukha ng matanda. Walang galit para sa anak na nagtaksil. Huwag kang mag-iskandalo. Isang pagkakamali lang yan ng iyong paningin. Kung mahal mo ang pamilyang ito, lulunukin mo ang hiya. Ngayon,
Lumuhod ka at humingi ng paumanhin sa iyong asawa dahil sa pagkakasira ng mood ng hapunan na ito. Tila tumigil ang mundo ni Mara. Ang hangin sa paligid ay naging masyadong mabigat para lang hapin. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Pagkatapos ay sa kanyang asawa na ngayon ay tahimik na nagsimulang kumain na tila walang nangyari. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay hindi pumatak. Sa halip, isang tuyong sakit ang namuo sa kanyang puso. Ang mansyon na ito, na itinuturing nilang kaharian, ay ang rehas na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may amoy ng kanyang pawis at sakripisyo. Ngunit bakit siya ang nagmumukhang nanunuluyan lamang? Dahan-dahang napaatras si Mara. Ang kanyang mga kamay na puno ng paso ay naikuyom niya ng mahigpit hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi na siya makahinga sa loob ng 4 na sulok na ito na puno ng pagkukunwari. Sino ba talaga ang dapat lumuhod? Sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng bawat hibla ng yaman na tinatamasa ng mga santilyan? Sa gitna ng kanyang pagguho, isang alaala ng kanyang ama ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang lihim na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagiging martyr. Hanggang kailan mo titiisin ang dilim bago mo mapagtanto na ikaw ang may hawak ng sulo? Ano pang hinihintay mo, Maristela? Ang sahig na yan ay mas malinis pa sa dangal na ipinagmamalaki mo. Lumuhod ka. Ang boses ni Doña Imelda ay hindi man lamang nanginig habang ipinagpapatuloy niya ang paghiwa sa malambot na karne sa kanyang pinggan. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng awtoridad, isang uri ng kapangyarihang unti-unting sumasakal sa pagkatao ni Mara. Sa tapat nito, si Aldrich ay nanatiling tahimik, abala sa pag-inom ng alak habang ang mga mata ay nakapako sa kawalan, tila ang nakita nilang pagtataksil sa telebisyon ay isa lamang eksena sa isang pelikulang wala siyang pakialam. Ramdam ni Mara ang bawat mata ng mga kasambahay na nakamasid mula sa dilim ng pasilyo. Ang kanilang mga sulyap ay puno ng awa, ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na lumapit. Ang mansyon ng mga santilyan ay isang magandang rehas na ginto. Nagniningning sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga aninong pilit na kumikitil sa kanyang hininga. 8 taon ko kayong pinagsilbihan na parang mga Diyos sa bahay na ito. Ang bulong ni Mara na halos hindi na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila, ngunit pinilit niyang manindigan. Ibinigay ko ang lahat, pati ang huling sentimo ng aking pagkatao, para lang matanggap ninyo. Pero ito ba ang kapalit? Dahan-dahang ibinaba ni Doña Imelda ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng bakal na tumama sa mamahaling porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang matigas na tunog na naghudyat ng mas matinding panunumbat. Huwag mong kalilimutan, Maristela, kung sino ang nag-ahon sa iyo mula sa putikan ng Batangas. Simula ng matanda, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Isang hamak na tagagawa ng kakanin. Iyan lang ang tingin ng mundo sa iyo bago ka dinala rito ni Aldrich. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi mababayaran ng kahit ilang mangkok ng kare-kare o sapin-sapin. Ibinigay namin sa iyo ang pangalang Santillan. Ibinigay namin sa iyo ang karangalang makatapak sa lupang ito. Ngumiti si Aldrich ng mapait, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At ngayon, magrereklamo ka dahil lang sa isang munting pagkakamali. Clarice understands the business, Mara. She understands me. Bagay na hinding-hindi mo magagawa dahil abala ka sa pag-amoy usok sa kusina. Ang bawat salita ay parang asidong ibinuhos sa mga sugat ni Mara. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa, ay itinuring siyang isang kagamitang wala ng silbi matapos pagsawaan. Ang bawat haplos niya kay Clarice sa screen kanina ay tila mga kuko na kumakalmot sa katinoan ni Mara. Tumalikod si Mara nang walang pasabi.
Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat pag-apak sa makinis na tiles ng mansion ay nagpapaalala sa kanya ng mga oras na ginugol niya sa paglilinis dito habang ang kanyang biyenan ay nanunuri sa bawat sulok. Umakyat siya sa itaas, hindi patungo sa kanilang silid ni Aldrich, kundi sa isang maliit at madilim na kwarto sa dulo ng pasilyo, ang silid kung saan niya itinatago ang mga gamit na natira mula sa kanyang ama. Ang hangin sa loob ng maliit na kwartong iyon ay amoy lumang papel at tuyong dahon, isang amoy na naghatid sa kanya pabalik sa mas simpleng panahon sa Batangas. Sa gitna ng dilim, kinapa ni Mara ang isang lumang kahoy na baul na dati ay ginagamit sa pagtatago ng mga sangkap sa paggawa ng bibingka. Sa ilalim ng mga lumang tela, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay. Isang maliit na kahon na yari sa metal, kinalawang na ng panahon ngunit nanatiling sarado. Ito ang huling bili ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Isang bagay na sinabihan siyang buksan lamang kapag wala na siyang ibang matatakbuhan. Nanginig ang mga kamay ni Mara habang ipinapasok ang isang maliit at lumang susi sa butas nito. Ang mahinang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng kahon ay tila isang lihim na bulong na nagmumula sa kabilang buhay. Sa loob ng kahon, hindi ginto o alahas ang bumungad sa kanya. Isang makapal na dokumento ang nakabalot sa plastik, kasama ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang ama na nakatayo sa harap ng isang malawak na lupain, ang mismong lupang kinatitirikan ng mansyon ng mga Santillan. Nanlabo ang paningin ni Mara dahil sa mga luhang sa wakas ay kumawala na. Ang bawat salita sa dokumento ay tila nagniningas sa kanyang paningin. Ang lupang ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Aldrich at ang karangalang ginagamit ni Doña Imelda para apihin siya. Ang lahat ng ito ay hindi kailanman naging kanila. Ama, ang hikbi ni Mara ay naging isang mahabang buntong hininga ng paglaya. Patawarin mo ako kung naging mahina ako sa loob ng 8 taon. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang anino ni Aling Nena, ang matandang tagapagsilbi na naging tanging sandigan niya, ay sumilip mula sa siwang ng pinto. Ang mukha nito ay puno ng pangamba. Ang mga mata ay namumula rin sa lihim na pag-iyak para sa kanyang senyora. Senyora Mara, pinatatawag po kayo ni Don Aldrich sa ibaba. Bulong ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig. May dala po siyang mga papel. Sabi niya, kailangan niyo raw pirmahan para sa suporta ng kumpanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. Isang ngiting hindi pa kailanman nakita ng sino man sa bahay na yon. Dahan-dahan niyang isinara ang dokumento at muling ibinalik sa baul. Ngunit ang susi ay mahigpit niyang hinawakan sa loob ng kanyang palad. Sabihin mo sa kanya, Aling Nena, bababa na ako, sabi ni Mara. Ang boses ay direkta at walang bahid ng takot. Ngunit sabihin mo rin sa kanya na ito na ang huling hiling na susundin ko mula sa pamilyang ito. Habang naglalakad si Mara pabalik sa pasilyo, ang bawat anino sa dingding ay tila yumuyukod sa kanya. Ang gintong rehas ay nagsisimula ng matunaw at sa likod nito, ang tunay na may-ari ng mansyon ay handa na ring magpakita. Pagbaba ni Mara sa engrandeng hagdanan, ang bawat hakbang niya ay tila pag-apak sa mga pako ng nakaraan. Ang marangyang chandelier sa kisame na nagbibigay ng gintong liwanag sa buong sala ay tila mga matang mapanghusga na nakamasid sa kanyang bawat galaw. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakaupo si Aldrich sa kanyang paboritong leather sofa, habang sa tabi nito ay nakatayo si Clarice. Si Clarice ay nakasuot ng isang mamahaling business suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay tila nanunuri. Siya ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Aldrich bilang isang mahusay na investment consultant na tutulong daw
sa pagpapalawak ng kumpanya. Ngunit sa mga sandaling ito, matapos ang nakita ni Mara sa screen ng telebisyon, ang bawat ngiti ni Clarice ay tila isang nakatagong patalim. Mabuti naman at bumaba ka na, Mara. Simula ni Aldrich habang inilalapag ang isang makapal na folders sa mesa. Ang tunog ng mga papel na sumayad sa salamin ay tila isang babala. We don't have much time. Kailangan ng Santillan Group ng karagdagang collateral para sa bagong project sa Tagaytay. These papers will allow me to use the properties under your name as support for the loan. Tiningnan ni Mara ang mga dokumento. Alam niya ang mga ito. Ito ang mga papel na paulit-ulit niyang nilalagdaan sa loob ng 8 taon. Mga dokumentong hindi niya kailanman binasa ng buo dahil nagtitiwala siya sa kanyang asawa. Ngunit ngayon, ang mga letrang nakalimbag sa puting papel ay tila mga itim na langgam na gumagapang sa kanyang katinuan. Aldrich, gabi na at anibersaryo natin. Mahinang sabi ni Mara, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi mo ba man lang itatanong kung ayos lang ako matapos ang napanood ko kanina? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarice. Mara dear, let's be professional. Ang kumpanya ay nasa gitna ng isang malaking transaction. Emotional outbursts won't help the family's finances. Isa pa, Aldrich already told you, it was a misunderstanding. Huwag mong gawing teleserye ang buhay natin. Misunderstanding? Lumingon si Mara kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa lihim na galit. Nakita ko kayo sa loob ng silid ko. Sa kama ko. Isang financial consultant ba ang gumagawa niyon? Tumayo si Aldrich at lumapit kay Mara. Ang kanyang presensya ay tila isang mabigat na ulap na nagpapadilim sa paligid. Hinawakan niya ang balikat ni Mara, ngunit hindi ito haplos ng pag-ibig kundi isang mahigpit na pagkakahawak na tila nagbabanta. Huwag mo akong hiyain sa harap ni Clarice, Mara. You are just a wife. Ang tungkulin mo ay suportahan ako, hindi ang questionin ang bawat galaw ko. Ang bulong ni Aldrich na puno ng lason. Pirman mo na ito. If you want to keep living in this house, you have to be useful. Dahan-dahang kinuha ni Mara ang pluma, ngunit sa halip na pumirma, tiningnan niya ang dulo nito, ang matulis na bahagi na handang mag-iwan ng marka. Sa loob ng kanyang isip, muling naglalaban ang kanyang pagiging martyr at ang bagong tuklas na katotohanan sa baul ng kanyang ama. Kung pipirma siya ngayon, baka tuluyan nang mawala ang huling alaala ng kanyang pamilya. Iiwan ko muna ang mga papel na ito rito. Ang malamig na sabi ni Mara. Babasahin ko muna ng maigi. Pagod na ako, Aldrich. Bago pa man makasagot ang kanyang asawa, tumalikod na si Mara at naglakad palayo. Ngunit hindi siya tuluyang umakyat sa itaas. Tumigil siya sa likod ng malaking haligi sa may pasilyo, kung saan ang anino ay sapat na para itago ang kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat tibok ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Mula sa kanyang kinalalagyan, narinig niya ang mahinang tawanan ni na Aldrich at Clarice. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila mga kalansing ng kadena sa katahimikan ng gabi. Are you sure she'll sign it? Ang tanong ni Clarice. Ang boses ay puno ng pananabik. She's stupid, Clarice. 8 taon ko na siyang napapaikot sa palad ko. She thinks she's doing this for love. Sagot ni Aldrich, at naramdaman ni Mara ang tila pagbuhos ng yelo sa kanyang buong katawan. Kapag napirmahan na niya ang transfer of title, ang mansyon na ito ay mapapangalan na sa iyo. I'll send her to the province o baka sa isang mental facility. Sabihin na lang natin na nabaliw siya dahil sa sobrang selos. I can't wait, Aldrich. Ang malanding sagot ni Clarice. Imagine, the poor kakanin girl kicked out of her own dream house. Bagay lang sa kanya na bumalik sa putikan. Ang mga kamay ni Mara na nakakapit sa haligi ay nanginig sa tindi ng emosyon. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang asawa ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang relasyon. Hindi lang pala pagtataksil ang plano nila.
Ito ay isang sistematikong pagpuksa sa kanyang buhay at dangal. Naramdaman ni Mara ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nagising na mula sa mahabang pagkakahimbing. Ang mansyon na ito, na itinuring niyang tahanan, ay naging pugad ng mga ahas na handang tumuklaw sa kanya sa oras na makuha nila ang gusto nila. Dahan-dahanan siyang umatras patungo sa dilim ng hagdanan. Ang kanyang mga yapak ay hindi gumagawa ng anumang ingay sa makapal na alpombra. Sa kanyang isip, isang plano ang nagsimulang mabuo. Isang planong kasing tamis ng kanyang mga kakanin, ngunit kasing pait ng kanyang paghihiganti. Ang mga anino sa dilim ay hindi na niya kaaway. Sila na ngayon ang kanyang magiging kakampi. Habang papaakyat si Mara, muli niyang hinawakan ang maliit na susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang Maristela na luluha sa harap ng kanilang hapagkainan. Mula sa malayo, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng master bedroom, ang silid na dapat ay sa kanya. Ngunit ngayon ay pinamumugaran na ng panlilinlang. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas tumitindi ang kanyang determinasyon. Sino ang tunay na tanga, Aldrich? Ang taong nagmahal ng tapat o ang taong nagnakaw sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw nang hindi nalalamang ang kanyang ninanakawan, ang siyang may hawak ng susi ng kanyang bilangguan? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ay hindi nagdala ng pag-asa kay Mara. Sa halip, ang liwanag na ito ay tila isang malupit na paalala na kailangan niyang harapin ang isa na namang araw sa loob ng bahay na unti-unting kumikitil sa kanyang pagkatao. Ang bango ng kapeng barako na kanyang inihahanda ay humahalimuyak sa hangin, ngunit para sa kanya, ang bawat singaw nito ay may halong pait ng pagtataksil. Habang maingat niyang inilalagay ang tasa sa tray, naramdaman niya ang presensya ni Aling Nena sa kanyang likuran. Ang matandang kasambahay ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ng kanyang senyora. Senyora Mara, kailangan niyo pong kumain. Hindi niyo po kayang labanan ang mga anino rito o ang katawan niyo mismo ay bibigay na. Mahinang bulong ni Aling Nena habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Mara. Huwag kang mag-alala, Aling Nena. Mayroon lang akong kailangang puntahan. Pupunta ako sa parokya upang makipag-usap kay Padre Tomas. Sagot ni Mara. Ang kanyang boses ay tila isang matigas na sinulid na pilit na hindi pinuputol ng emosyon. Bago pa man siya makalabas ng kusina, ang marangyang anyo ni Doña Imelda ay humarang sa pintuan. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang itim na belo. Handa na rin para sa misa, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kabanalan. Ang kanyang muka ay parang isang maskara ng porselana na puno ng lamat. Saan ka pupunta, Maristela? Maraming bisitang darating mamaya para sa brunch. Inaasahan ko na ang iyong mga kakanin ang ihahain. Ang malamig na utos ng matanda. Pupunta ho ako sa simbahan, Mama. Kailangan ko pong mangumpisal at humingi ng gabay. Mahinahong sagot ni Mara, bagaman ang kanyang loob ay nanginginig sa puot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Imelda. Mabuti iyan. Hingin mo sa Diyos na linisin ang iyong isipan mula sa mga maling hinala mo sa aking anak. Ang isang asawang mapagduda ay sumpa sa isang tahanan. Huwag mong kalilimutan, nasa ilalim ka ng bubong ng mga santilyan. Hindi sumagot si Mara. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang katotohanang natuklasan niya sa ilalim ng baul, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Yumukod siya bilang tanda ng huwad na paggalang at mabilis na lumabas ng mansyon. Ang simbahan ng Batangas ay balot ng katahimikan at amoy ng nasusunog na kandila at insenso. Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng katedral ay tila isang yakap
na matagal nang hinahanap ni Mara. Sa isang sulok ng kumbento, naghihintay si Padre Tomas. Ang matandang pari ay kaibigang matalik ng kanyang yumaong ama, ang tanging saksi sa mga huling sandali ng pamilyang Manalastas bago sila tuluyang lamunin ng mga Santillan. Maristela, anak, kanina pa kita hinihintay. Ang malumanay na bati ng pari. Ang kanyang tinig ay parang isang balsamo sa mga sugat ni Mara. Padre, hindi ko na po alam kung hanggang kailan ko kayang magkunwari. Ang bahay na itinuring kong tahanan ay naging pugad ng mga taong gustong kumuha ng lahat mula sa akin. Ang simula ni Mara. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Basang-basa ang kanyang mga palad. Bumuntong hininga ang pari at dahan-dahang kinuha ang isang lumang sobre mula sa loob ng kanyang itim na sutana. Ang papel ay luma na at may mga mantsa ng panahon, ngunit ang selyo nito ay nanatiling buo. Ipinagkatiwala ito sa akin ng iyong ama, si Don Teodoro, bago siya pumanaw. Sinabi niya na ibigay ko ito sa iyo kapag naramdaman mo nang ikaw ay nag-iisa na sa mundong ito. Maristela, hindi ka pulubi na pinulot lang sa lansangan. Ang lupang kinatitirikan ng mansyon, ang mga sakahan, at maging ang malaking bahagi ng Santillan Group ay nagmula sa pawis at talino ng iyong ama. Paliwanag ni Padre Tomas. Nanginginig ang mga daliri ni Mara habang binubuksan ng sobre. Sa loob nito ay isang lihat na isinulat ng kanyang ama sa kanyang sariling sulat kamay. Sa aking pinakamamahal na Maristela, ang basa ni Mara sa kanyang isip. Huwag kang matakot na bawiin ang sayo. Pinakasalan mo si Aldrich dahil sa pag-ibig, ngunit ginamit nila ang pag-ibig na yan bilang isang tanikala. Anak, ang tunay na may-ari ay hindi ang nakatira sa loob ng palasyo, kundi ang may hawak ng pundasyon nito. Bukod sa liham, may isang dokumento ng paglilipat ng titulo na hindi kailanman nairehistro dahil sa panlilinlang ng mga Santillan. Nakasaad doon na ang lahat ng ari-arian ni Don Teodoro ay mapupunta lamang kay Mara at ang anumang pirma niya sa ilalim ng pamimilit o panlilinlang ay walang bisa sa harap ng batas. Padre, plano nilang ipakulong ako sa isang mental hospital. Gusto nilang palabasin na baliw ako para makuha ang mansyon na ito para kay Clarice. Ang sumbong ni Mara, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Alam ko anak, kaya kailangan mong maging matalino. Huwag mong ipakita ang iyong galit. Ipakita mo sa kanila ang Maristela na gusto nilang makita. Ang mahina, ang sunod-sunuran. Habang sa likod ng tabing, itatayo natin ang iyong kuta. Payo ng matandang pari. Habang pabalik si Mara sa mansyon, ang bawat tanawin sa kalsada ay tila nagbago ang kulay. Ang mga puno ng mangga, ang malawak na bukirin, ang lahat ng ito ay pag-aari niya. Ang bawat sentimo na ginagastos ni Aldrich para sa mga luho ni Clarice ay pera ng kanyang ama. Pagpasok niya sa gate ng mansion, nakita niya si Aldrich na nasa hardin, masayang tumatawa habang kausap si Clarice sa telepono. Ang kanyang asawa ay tila walang kamalay-malay na ang babaeng inaapi niya ay may hawak na ng hatol sa kanyang kapalaran. Tumigil si Mara sa tapat ng pintuan at huminga ng malalim. Hinawakan niya ang liham sa loob ng kanyang bag, ang papel na nagsisilbing kanyang kalasag. Malapit na, Aldrich. Ang bulong ni Mara sa kanyang sarili. Malapit niyo nang malaman kung sino ang tunay na bisita at sino ang tunay na may-ari sa bahay na ito. Ngunit sa kanyang pagpasok, bumungad sa kanya ang isang hindi inaasahang eksena. Ang mga gamit niya, ang kanyang mga damit, ang kanyang mga lumang libro, at maging ang mga kagamitan niya sa paggawa ng kakanin ay nakatambak sa gitna ng sala, nakabukas at tila hinalughog. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Doña Imelda habang hawak ang isang maliit na susi. Ang susi sa baul ng kanyang ama na akala ni Mara ay ligtas niyang naitago. Anong ibig sabihin nito, Mama?
Ang tanong ni Mara, ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Tumingin sa kanya ang matanda, ang kanyang ngiti ay mas nakakakilabot pa sa anumang banta. Hinahanap mo ba ito, Maristela? Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga lihim na itinatago mo sa ilalim ng aking bubong? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng sala ay tila isang patalim na dahan-dahang bumaon sa puso ni Mara. Nakatayo si Doña Imelda sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa maliit at kinalawang na susi. Ang susi na tanging koneksyon ni Mara sa kanyang yumaong ama. Sa paanan ng matanda, ang mga alaala ni Mara ay nakakalat sa sahig na tila mga basurang walang halaga. Mama, ibalik niyo po sa akin iyan. Wala kayong karapatang pakialaman ang mga personal kong gamit. Ang boses ni Mara ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uunahang galit at pait sa kanyang dibdib. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda, isang tunog na puno ng pangungutya. Karapatan? Sa loob ng bahay na ito, Maristela, ako ang batas. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang madalas mong pagpunta sa silid na yon? Akala mo ba ay hindi ko alam na may itinatago kang lason laban sa aking anak? Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan at pumasok si Aldrich. Ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod na nauuwi sa bagsik. Nang makita niya ang eksena sa sala, ang mga gamit ni Mara na nakakalat at ang kanyang ina na may hawak na susi, ay lalong nagapoy ang kanyang galit. Ano na naman ito, Mara? Hindi ka pa ba tapos sa mga drama mo? Ang singal ni Aldrich habang mabilis na lumalapit. Inihagis niya ang folder ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin pinipirmahan ang transfer of title. Dahil sa pag-iinarte mo, nanganib ang deal ng kumpanya. Hindi ko pipirmahan ang anumang papel, Aldrich, hanggat hindi mo ipinapaliwanag kung nasaan ang perang galing sa inheritance ng ama ko na ipinagkatiwala ko sa iyo 8 taon na ang nakalilipas. Matapang na sagot ni Mara. Direkta siyang tumingin sa mga mata ng kanyang asawa, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng mahabang panahon. Ang gulat sa mga mata ni Aldrich ay panandalian lamang, agad itong napalitan ng isang mapanganib na lamig. Ang kanyang mukha ay namula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng pagkabigla na ang kanyang sunod-sunuran na asawa ay may lakas ng loob na kwestiyunin siya. Inheritance? Ang perang yun ang nagligtas sa atin mula sa gutom. Kung hindi dahil sa pamilya ko, namatay ka na sa hirap. Ang sigaw ni Aldrich. Nagsisinungaling ka! Ang ganti ni Mara. Ang pera ng ama ko ang bumuhay sa kumpanya niyo. At ngayon, gagamitin niyo ang mansyon na ito para bigyan ng marangyang buhay ang kabit mo? Hindi ako papayag, Aldrich. Hindi na. Sa isang iglap, ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Ang palad ni Aldrich ay lumipad sa hangin ng may matinding puwersa. Ang tunog ng balat na tumama sa pisngi ni Mara ay tila isang pagsabog ng katotohanan sa gitna ng katahimikan. Napalingon ang ulo ni Mara sa lakas ng impact. Ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. Ang hapdi ay hindi agad naramdaman. Ang unang dumating ay ang tila pagkabingi ng kanyang pandinig at ang lasa ng bakal sa kanyang bibig habang dahan-dahang dumaloy ang kaunting dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang paningin ay nanlabo at ang kanyang tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaupo siya sa gitna ng kanyang mga nakakalat na gamit. Walang lumapit. Si Doña Imelda ay nanatiling nakatayo, nakamasid ng may malamig na kasiyahan sa kanyang mga mata. Si Aldrich naman ay humihingal sa galit. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa mula sa ginawang karahasan. Iyan ang napapala ng mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang huling sabi ni Aldrich,
Bago siya tumalikod at lumabas muli ng bahay, iniwan ang kanyang asawa sa sahig. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na sala, isang pares ng mga kamay na magaspang, ngunit puno ng init ang humawak sa balikat ni Mara. Si Aling Nena iyon. Wala itong sinabi, ngunit ang bawat patak ng luha ng matanda na nahulog sa braso ni Mara ay nagsilbing saksi sa kawalang hiyaan ng mga santilan. Dahan-dahang inakay ni Aling Nena si Mara patungo sa kusina. Kumuha ang matanda ng malinis na tela at yelo, maingat na idiniin ito sa namamagang pisngi ni Mara. Ang lamig ay tila humahalukay sa bawat hibla ng sakit na nararamdaman niya, hindi lang sa katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Senyora, tama na po. Umalis na po kayo sa bahay na ito bago pa nila kayo tuluyang maubos. Ang hikbi ni Aling Nena habang binabalot ang kamay ni Mara ng malinis na benda dahil sa mga gasgas na nakuha niya sa pagbagsak. Tumingin si Mara sa harap ng isang maliit na salamin sa dingding ng kusina. Ang kanyang kanang pisngi ay nagsisimula ng magkulay lila, isang markang kailanman ay hindi na mabubura ng anumang salita ng paghingi ng tawad. Ngunit sa likod ng sakit, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Ang mga ito ay tila mga baga na unti-unting nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. Itinaas ni Mara ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang sariling refleksyon. Ang bawat kirot ay nagsisilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Ang bawat patak ng dugo ay isang panata na hindi na mauulit ang gabing ito. Ito na ang huling beses, Aling Nena. Ang bulong ni Mara. Ang boses ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Ito na ang huling beses na hahayaan ko silang saktan ng babaeng ito. Hindi na siya ang Maristela na nanalangin para sa pagbabago ng kanyang asawa. Ang babaeng nasa harap ng salamin ay isang estranghero, isang babaeng handa ng sunugin ang buong kaharian para lamang mabawi ang kanyang korona. Ang mansyon ay balot ng katahimikan, ngunit sa puso ni Mara, isang bagyo ang nagsisimula ng bumuo at walang sino man sa pamilya Santillan ang handa sa muling pagbangon ng may-ari ng lahat. Ang bawat hakbang ni Mara palayo sa mansyon ay tila pag-alis ng isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang namamagang pisngi niya ay tila isang nagbabagang uling na nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit at pait na tiniis niya sa loob ng 8 taon. Hindi siya pwedeng manatili roon sa gabing iyon. Kailangan niya ng lugar kung saan ang hangin ay hindi amoy panlilinlang. Matapos ang ilang minutong paglalakad sa madilim na kalsada ng Batangas, huminto siya sa harap ng isang simpleng opisina na yari sa luma ngunit matibay na kahoy. Dito matatagpuan ang taong binanggit ni Padre Tomas, si Attorney Rafael Ilustre. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng mga lumang libro at sariwang fangis ng kape. Doon, sa likod ng isang malawak na mesa, nakatayo ang isang lalaking may maamong muka, ngunit may mga matang puno ng talino at malasakit. Si Rafael ay kaibigan ni Mara noong kabataan nila, bago pa man siya nabulag ng huwad na pag-ibig ni Aldrich. Maristela. Ang boses ni Rafael ay puno ng gulat na nauwi sa matinding pag-aalala. Mabilis siyang lumapit nang makita ang kalagayan ni Mara. Anong nangyari sa'yo? Ang iyong mukha. Hindi nakapagsalita si Mara. Ang bawat salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na takot na hinaluan ng ginhawa. Dahan-dahang siyang inakay ni Rafael patungo sa isang malambot na silya. Kumuha si Rafael ng isang malinis na palanggana na may maligamgam na tubig at isang puting tela. Lumuhod siya sa harap ni Mara, isang kilos na ganap na kabaligtaran ng pagpapaluhod na ginagawa sa kanya ni Doña Imelda. Ang bawat galaw ng abogado ay puno ng pag-iingat.
Tila ba natatakot siyang mabasag ang isang napakahalagang hiyas? Hayaan mong tulungan kita, mahinang bulong ni Rafael. Dahan-dahan niyang idiniin ang basang tela sa namamagang bahagi ng mukha ni Mara. Ang hapdi ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang init na dumadaloy sa puso ni Mara. Ang pagdampi ng mga daliri ni Rafael sa kanyang balat ay tila isang banayad na himig na nagpapatigil sa bagyo sa loob ng kanyang isipan. Sa loob ng 8 taon, ang mga kamay ni Aldrich ay laging nagdadala ng utos o sakit, ngunit ang mga kamay ni Rafael ay nagdadala ng kapayapaan. Napaikit si Mara at sa kabila ng sakit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang pakiramdam ng pinahahalagahan. Ito ang pakiramdam ng inaalagaan nang walang hinihinging kapalit. Bakit ka nagtiis ng ganito katagal, Mara? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit para sa taong gumawa nito sa kanya. Alam mong noon pa man, handa na akong maging sandigan mo. Inakala ko na ang pag-ibig ay sapat na para baguhin ang lahat, Rafael. Sagot ni Mara habang idinidilat ang kanyang mga mata. Ngunit mali ako. Ang pag-ibig ko ang naging sandata nila para ubusin ako. Matapos linisin ang kanyang mga sugat, tumayo si Rafael at kinuha ang isang makapal na folder mula sa kanyang vault. Inilapag niya ito sa harap ni Mara. Ang tunog ng mga dokumento na sumayad sa kahoy na mesa ay tila isang formal na deklarasyon ng digmaan. Maristela, nakuha ko na ang lahat ng record mula sa Land Registration Authority at ang mga lihim na transaksyon ng Santillan Group. Simula ni Rafael, ang kanyang tinig ay naging seryoso at matalim. Mayroon akong kailangang sabihin sa iyo na mas matindi pa sa anumang sampal na natanggap mo. Huminto si Rafael at tinitigan si Mara sa mga mata. Ang mansyon na kinatitirikan niyo ngayon, ang mga lupain sa paligid nito, at maging ang mga gusaling ipinagmamalaki ni Aldrich. Sa batas, ang lahat ng yon ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Santillan. Ginamit nila ang isang pekeng deed of sale noong bata ka pa para ilipat ang pangalan ng iyong ama sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Mara, ay nakatira sila sa isang bahay na ninakaw nila sa iyo. Ang titulong ipinipilit ni Aldrich na pirmahan mo ay isang panakipbutas lamang dahil natuklasan ng kanilang bangko na may butas ang kanilang pagmamay-ari. Paliwanag ni Rafael. Sa madaling salita, ang mga Santillan ay mga squatter sa sarili mong lupain. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa buong katawan ni Mara. Ang mansyon na itinuring niyang rehas ay sa kanya pala talaga. Ang bawat sarsang inihain niya, ang bawat pagyuko niya sa sahig para maglinis, ay ginagawa niya sa sarili niyang tahanan habang ang mga magnanakaw ay nagpapakasasa sa itaas. Matutulungan mo ba akong bawiin ang lahat, Rafael? Ang tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Mara, isang mahigpit na hawak na tila isang sumpa ng katapatan. Hinding-hindi ko hahayaan na saktan ka pa nila, Mara. Sisiguraduhin nating sa susunod na luluhod ang sino man sa bahay na yon, hindi ikaw yon. Sila ang luluhod sa harap mo para humingi ng tawad. Sa loob ng tahimik na opisina ni Rafael, ang unang binhi ng paghihiganti ay naitanim. At sa pagkakataong ito, hindi ito pait ang idudulot, kundi ang tamis ng hustisyang matagal nang ipinagkait. Ngunit sa labas, ang mga anino ng mga Santillan ay hindi pa tapos. Sa gitna ng gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Aldrich. Isang tawag na magbabago sa takbo ng laban at maglalagay kay Mara sa isang mas matinding panganib. Ang bawat hakbang ni Mara palayo sa mansyon ay tila pag-alis ng isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang namamagang pisngi niya ay tila isang nagbabagang uling na nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit at pait na tiniis niya sa loob ng 8 taon.
Hindi siya pwedeng manatili roon sa gabing iyon. Kailangan niya ng lugar kung saan ang hangin ay hindi amoy panlilinlang. Matapos ang ilang minutong paglalakad sa madilim na kalsada ng Batangas, huminto siya sa harap ng isang simpleng opisina na yari sa luma, ngunit matibay na kahoy. Dito matatagpuan ang taong binanggit ni Padre Tomas, si Attorney Rafael Ilustre. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng mga lumang libro at sariwang hangis ng kape. Doon, sa likod ng isang malawak na mesa, nakatayo ang isang lalaking may maamong muka, ngunit may mga matang puno ng talino at malasakit. Si Rafael ay kaibigan ni Mara noong kabataan nila, bago pa man siya nabulag ng huwad na pag-ibig ni Aldrich. Maristela? Ang boses ni Rafael ay puno ng gulat na nauwi sa matinding pag-aalala. Mabilis siyang lumapit nang makita ang kalagayan ni Mara. Anong nangyari sa'yo? Ang iyong mukha. Hindi nakapagsalita si Mara. Ang bawat salita ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na takot na hinaluan ng ginhawa. Dahan-dahang siyang inakay ni Rafael patungo sa isang malambot na silya. Kumuha si Rafael ng isang malinis na palanggana na may maligamgam na tubig at isang puting tela. Lumuhod siya sa harap ni Mara, isang kilos na ganap na kabaligtaran ng pagpapaluhod na ginagawa sa kanya ni Doña Imelda. Ang bawat galaw ng abogado ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang isang napakahalagang hiyas. Hayaan mong tulungan kita, mahinang bulong ni Rafael. Dahan-dahan niyang idiniin ang basang tela sa namamagang bahagi ng mukha ni Mara. Ang hapdi ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang init na dumadaloy sa puso ni Mara. Ang pagdampi ng mga daliri ni Rafael sa kanyang balat ay tila isang banayad na himig na nagpapatigil sa bagyo sa loob ng kanyang isipan. Sa loob ng 8 taon, ang mga kamay ni Aldrich ay laging nagdadala ng utos o sakit. Ngunit ang mga kamay ni Rafael ay nagdadala ng kapayapaan. Napaikit si Mara. At sa kabila ng sakit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang pakiramdam ng pinahahalagahan. Ito ang pakiramdam ng inaalagaan ng walang hinihinging kapalit. Bakit ka nagtiis ng ganito katagal, Mara? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit para sa taong gumawa nito sa kanya. Alam mong noon pa man, handa na akong maging sandigan mo. Inakala ko na ang pag-ibig ay sapat na para baguhin ang lahat, Rafael. Sagot ni Mara habang idinidilat ang kanyang mga mata. Ngunit mali ako. Ang pag-ibig ko ang naging sandata nila para ubusin ako. Matapos linisin ang kanyang mga sugat, tumayo si Rafael at kinuha ang isang makapal na folder mula sa kanyang vault. Inilapag niya ito sa harap ni Mara. Ang tunog ng mga dokumento na sumayad sa kahoy na mesa ay tila isang formal na deklarasyon ng digmaan. Maristela, nakuha ko na ang lahat ng record mula sa Land Registration Authority at ang mga lihim na transaksyon ng Santillan Group. Simula ni Rafael, ang kanyang tinig ay naging seryoso at matalim. Mayroon akong kailangang sabihin sa iyo na mas matindi pa sa anumang sampal na natanggap mo. Huminto si Rafael at tinitigan si Mara sa mga mata. Ang mansyon na kinatitirikan niyo ngayon, ang mga lupain sa paligid nito, at maging ang mga gusaling ipinagmamalaki ni Aldrich. Sa batas, ang lahat ng iyon ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Santillan. Ginamit nila ang isang pekeng deed of sale noong bata ka pa para ilipat ang pangalan ng iyong ama sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Mara, ay nakatira sila sa isang bahay na ninakaw nila sa iyo. Ang titulong ipinipilit ni Aldrich na pirmahan mo ay isang panakipbutas lamang dahil natuklasan ng kanilang bangko na may butas ang kanilang pagmamay-ari. Paliwanag ni Rafael. Sa madaling salita, ang mga Santillan ay mga squatter sa sarili mong lupain.
Isang malamig na kilabot ang dumaan sa buong katawan ni Mara. Ang mansyon na itinuring niyang rehas ay sa kanya pala talaga. Ang bawat sarsang inihain niya, ang bawat pagyuko niya sa sahig para maglinis ay ginagawa niya sa sarili niyang tahanan habang ang mga magnanakaw ay nagpapakasasa sa itaas. Matutulungan mo ba akong bawiin ang lahat, Rafael? Ang tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Mara. Isang mahigpit na hawak na tila isang sumpa ng katapatan. Hinding-hindi ko hahayaan na saktan ka pa nila, Mara. Sisiguraduhin nating sa susunod na luluhod ang sino man sa bahay na yon, hindi ikaw iyon. Sila ang luluhod sa harap mo para humingi ng tawad. Sa loob ng tahimik na opisina ni Rafael, ang unang binhi ng paghihiganti ay naitanim. At sa pagkakataong ito, hindi ito pait ang idudulot, kundi ang tamis ng hustisyang matagal nang ipinagkait. Ngunit sa labas, ang mga anino ng mga santilyan ay hindi pa tapos. Sa gitna ng gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Aldrich. Isang tawag na magbabago sa takbo ng laban at maglalagay kay Mara sa isang mas matinding panganib. Ang bawat paghinga ni Mara ay sinadya niyang pabagalin habang nakaupo siya sa gilid ng malaking bintana sa sala. Ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinapanatiling walang buhay, nakatitig sa kawalan habang ang mga kamay niya ay nakalawit ng walang lakas sa kanyang kandungan. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Kailangan nilang isipin na ang lason sa gatas kagabi ay tuluyan ng pumatay sa kanyang diwa. Mula sa kanyang tagiliran, naramdaman niya ang matalim na pagmamasid ni Doña Imelda. Ang matanda ay nakatayo hindi kalayuan, humihigop ng mainit na kape habang may lihim na ngiti sa mga labi. Tingnan mo ang asawa mo, Aldrich, parang isang manika na nawalan ng pisi. Ang malamig at may halong kasiyahang komento ng kanyang biyenan. Ang boses nito ay nag-echo sa malawak na espasyo ng mansyon, tila ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Lumapit si Aldrich at tiningnan si Mara ng malapitan. Ang anino ng lalaking mininsan niyang minahal ay tumakip sa kanyang paningin. Naramdaman ni Mara ang mga daliri nito na humawak sa kanyang baba, pilit na iniangat ang kanyang mukha. Pinanatili ni Mara ang kawalan ng reaksyon sa kanyang mga mata. Kahit na sa loob-loob niya ay gusto niyang duraan ang pagmumukha nito. Umipekto na nga ang gamot, Mama. Wala na siyang lakas para lumaban pa. Ilang araw na lang, pwede na natin siyang dalhin sa ospital at ipadeklarang unfit to manage her properties. Then, I can take full control without her signature. Ang kampanteng pahayag ni Aldrich bago binitawan ang mukha ni Mara na parang isang maruming bagay. Ang bawat salita nila ay naging gatong sa apoy na nag-aalab sa dibdib ni Mara. Sila ang naglatag ng bitag, ngunit hindi nila alam na sila mismo ang kusang pumapasok dito. Ang pagpapanggap ni Mara na mahina ay ang kanyang pinakamatalim na sandata. Maya-maya pa, ang mabigat na pintuan na gawa sa nara ay dahan-dahang bumukas. Kasabay nito ay ang pagpasok ng isang matapang at mamahaling amoy ng pabango na pamilyar kay Mara. Ang bawat hakbang ng matataas na takong ay nag-iiwan ng bakas ng pagmamay-ari sa sahig na pinaghirapang pakinisin ni Mara sa loob ng maraming taon. Si Clarice ay pumasok ng may mataas na noo, nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida. Agad siyang sinalubong ni Aldrich ng isang mahigpit at mapusok na yakap sa mismong harapan ni Mara. Ang tanawin na yon ay tila pagpunit sa natitirang dangal ng bahay, ngunit nanatiling nakatitig sa sahig si Mara. Walang kurap, walang reaksyon. "Good morning, Tita Imelda." "Aldrich, darling." Ang bati ni Clarice, ang boses ay puno ng kayabangan. Lumingon siya kay Mara at isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, look at the poor wife. Mukhang hindi maganda ang gising niya." "Mara, Pia dear, pakuha naman ako ng iced lemon tea sa kusina." Nauhaw ako sa biyahe. Ang utos na yon
ay sinamahan ng isang mapang insultong tingin, hinihintay kung papalag si Mara. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang tumayo si Mara. Nagkunwari siyang muntik ng matumba, hinawakan ang gilid ng silya upang suportahan ang sarili, at mabagal na naglakad patungo sa kusina na parang isang aninong walang kaluluwa. Narinig niya ang mahinang halakhak ng tatlo sa sala habang siya ay papalayo. Pagpasok niya sa kusina, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Aling Nena. Nang makita ng matandang kasambahay ang tila tulalang itsura ni Mara, agad itong napaluha. Ang mga luha ng matanda ay mabilis na dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi habang inaabot ang kamay ng kanyang senyora. Diyos ko, Senyora Mara, ano ang ginawa nila sa inyo? Gusto niyo po bang tumawag ako ng pulis? Hindi ko na po kaya itong nakikita kayo ng ganito. Ang nanginginig na sumbong ni Aling Nena. Sa sandaling iyon, ang blangkong mukha ni Mara ay nagbago. Ang kanyang mga mata na kanina ay patay, ay biglang nagningning ng may matinding pagnanasa para sa hustisya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Aling Nena, isang hawak na puno ng init at kasiguraduhan. Huwag kang umiyak, Aling Nena. Hindi nila ako nasira. Ang malinaw at matatag na bulong ni Mara. Nagulat ang matanda, tila hindi makapaniwala sa narinig. Kasabwat ko na si Attorney Rafael. Lahat ng pang-aabuso nila ay nare-record. Kailangan ko lang silang paniwalain na panalo na sila. Kaya pakiusap, sumakay ka sa pagpapanggap ko. Malapit na nating bawiin ang bahay na ito. Ang awa sa mga mata ni Aling Nena ay napalitan ng labis na pag-asa. Tumango ito ng paulit-ulit at pinunasan ng mga luha bago naghanda ng inumin para kay Clarice. Pagbalik ni Mara sa sala dala ang tray, hindi na niya inabutan sina Aldrich at Clarice. Ang tanging naroroon ay si Doña Imelda na abala sa pagbabasa ng magazine. Sinundan ni Mara ang bakas ng usapan patungo sa ikalawang palapag. Habang paakyat siya, ang kanyang dibdib ay muling sumikip sa isang hindi pamilyar na kaba. Tumigil siya sa tapat ng master bedroom, ang kwartong pinagsaluhan nila ni Aldrich sa loob ng 8 taon. Ang pinto ay nakaawang. Sumilip si Mara at ang tanawin sa loob ay tila isang matalim na balisoysong na direktang itinarak sa kanyang sikmura. Ang mga paboritong damit ni Clarice ay maayos na isinasabit ng mga kasambahay sa loob ng malaking cabinet, mismong katabi ng mga damit ni Aldrich. Ang mga mamahaling gamit sa pag-aayos ni Clarice ay nakakalat sa ibabaw ng vanity mirror na araw-araw ay pinupunasan ni Mara. Lumingon si Clarice at nakita si Mara sa pintuan. Imbes na mahiya, lumapit pa ito at hinawakan ang laylayan ng buhok ni Mara. Pasensya na, Mara. Aldrich wants me near him. Ayaw na niyang matulog na ikaw ang katabi. Ang mapang-asar na bulong ni Clarice. Nasa labas na ang mga maleta mo. Ipinag-utos ko na ilipat ang mga luma mong damit sa maliit na bodega sa likod ng bahay. Doon naman talaga ang lugar mo, hindi ba? Ang panlalait na yon ay tatapos sana sa katinuan ng sinumang babae. Ngunit para kay Mara, ito ang huling patunay na kailangan niyang makita. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamao. Yumuko na tila tanggap ang kanyang kapalaran at dahan-dahang tumalikod. Ipagdiwang mo ang pansamantalang tagumpay, Clarice. Dahil ang kwartong inaangkin mo ngayon ay siya ring magiging saksi sa inyong tuluyang pagbagsak. Ang malamig na simoy ng gabi na nagmumula sa siwang ng bintana sa maliit na bodega ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na determinasyon sa dibdib ni Mara. Ang silid na ito, na puno ng mga lumang kahon at maalikabok na kagamitan, ang itinakda nilang maging bagong mundo niya. Ngunit hindi nila alam na sa gitna ng mga itinapong bagay na ito, ay nagkukubli ang isang isipang handa nang bumawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Nang matiyak niyang balot na ng mahimbing na tulog ang buong mansyon, dahan-dahang tumayo si Mara mula sa manipis na higaan. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat upang hindi makalikha ng anumang ingay na maaaring gumising sa mga aninong nagmamasid. Lumabas siya sa pasilyo na tila isang kaluluwang naghahanap ng hustisya.
Ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Aldrich sa ikalawang palapag ay tila isang mahabang tulay na magtatawid sa kanya mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging palaban. Ang opisina ng kanyang asawa ay isang banal na lugar para sa pamilya Santillan. Dito, walang sino man ang pinahihintulutang pumasok, maliban na lamang noong mga panahong si Mara pa ang matiyagang naglilinis ng bawat sulok nito. Dahil sa mga taong ginugol niya sa paglilingkod sa silid na yon, kabisado niya ang bawat lihim nito. Alam niya na sa likod ng malaking painting ng isang huwad na tanawin ay nakatago ang isang kahadiyero. Ang pag-ikot ng seradura ay naghudyat ng kanyang pagpasok sa loob ng madilim na silid. Ang tanging liwanag na nagbibigay ng gabay sa kanya ay ang sinag ng buwan na tumatagos sa malaking bintanang salamin. Mabilis niyang tinungo ang pader at inusog ang mabigat na kwadro. Ang malamig na bakal ng kahadiyero ay sumalubong sa kanyang nanginginig na mga daliri. 8 taon. 8 taon ng pagiging asawa at walang bayad na kasambahay ang nagturo sa kanya ng mga maliliit na detalye na hindi napapansin ng iba. Inikot niya ang dial, ginagamit ang mga numerong palaging ginagamit ni Aldrich sa lahat ng bagay. Ang mismong petsa ng anibersaryo ng kumpanyang ninakaw nito sa kanyang ama. Bumukas ang mabigat na pintuan ng kahadiyero. Sa loob nito ay nakasalansan ng mga makakapal na folder at mga dokumentong matagal nang ikinukubli mula sa paningin ng batas. Kinuha ni Mara ang pinakaibabaw na folder at binuksan ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa mga linya ng mga salita at numero. Ang bawat pahina ay isang patunay ng walang hiyang pagtataksil. Nakita niya ang mga bank transfer patungo sa mga dummy corporations, mga pondong inilalabas mula sa kumpanya ng kanyang ama at inililipat sa isang offshore account na nakapangalan kay Clarice Velasco. Ang mga perang dapat sana ay ginagamit para sa pagpapalago ng mga sakahan at pagtulong sa mga manggagawa sa Batangas ay ginagastos ng kanyang asawa upang bigyan ng marangyang buhay ang isang babaeng sumira sa kanilang tahanan. Ang paningin ni Mara ay nanlabo dahil sa luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luhang dala ng pighati dahil sa nawalang pag-ibig, kundi luhang nag-ugat sa matinding galit at pagkadismaya. Ang bawat sentimong nakasulat sa mga dokumentong yon ay kumakatawan sa pawis, dugo, at sakripisyo ng kanyang yumaong ama. Itinuring ng kanyang ama ang kumpanya bilang isang pamana. Ngunit para kay Aldrich, ito ay isa lamang malaking sugalan. Habang nagbabasa, napansin niya ang isang maliit na litrato na nakasingit sa gilid ng drawer. Isa itong kupas na larawan ng kanyang ama, si Don Teodoro, na iniwang nakatago roon ni Aldrich marahil bilang isang uri ng mapang uyam na paalala kung sino ang orihinal na nagmamay-ari ng lahat. Hinaplos ni Mara ang magaspang na papel ng litrato. Ang magiliw na ngiti ng kanyang ama sa larawan ay tila isang yakap na nagpapalakas sa kanyang nanghihinang tuhod. Sa sandaling iyon, isang tahimik na panata ang inukit niya sa kanyang puso. Ipinangako niya sa harap ng alaala ng kanyang ama na ibabalik niya ang dangal ng pamilya manalastas, kahit na mga hulugan ito ng tuluyang pagdurog sa pangalang Santillan. Mabilis ngunit maingat niyang inilabas ang maliit na telepono na ibinigay sa kanya ni Attorney Rafael at kinuhanan ng malinaw na larawan ang bawat pahina ng mga ebidensya. Ang bawat pagkuha ng larawan ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang mga dokumentong ito ang magsisilbing matibay na kadena na magkukulong kina Aldrich at Clarice sa kulungang sila mismo ang gumawa. Nang matapos niya ang huling pahina, inayos niya ang mga folder ng eksakto kung paano niya ito natagpuan. Ibinabalik na niya ang pintura sa tamang pwesto nang biglang tumigas ang kanyang buong katawan. Mula sa labas ng opisina, narinig niya ang mabigat at pamilyar na yabag ng paa na naglalakad sa kahoy na sahig ng pasilyo.
Ang tunog ay papalapit ng papalapit. Ang bawat hakbang ay sumasabay sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Walang ibang tao sa bahaging iyon ng mansyon, kundi si Aldrich. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humarang sa liwanag na nagmumula sa ilalim ng pintuan. Ang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay nagsimulang gumawa ng isang mahinang ingay. Si Mara ay natrap sa loob ng madilim na silid, walang mapagtataguan, habang ang lalaking nagbabalak na sirain ang kanyang buhay ay handa nang pumasok. Ang pag-ikot ng metal na hawakan ng pinto ay naghudyat ng pagpigil ng hininga ni Mara. Sa isang kisap mata, mabilis siyang dumausdos sa likod ng makapal at mahabang kurtina na nagtatago sa malaking bintana. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok kasabay ng matangkad na anino ni Aldrich. Amoy ng matapang na alak at ang pamilyar na pabango ni Clarice ang sumakop sa hangin ng silid. Pumasok ang lalaki, mabibigat ang bawat paghakbang, at dumiretso sa kanyang mesa upang kunin ang isang baso at bote ng mamahaling inumin. Hindi nito binuksan ang ilaw. Matapos magsalin ay muli itong lumabas at ang pinto ay sumara ng tuluyan, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa loob ng opisina na tila nagligtas sa buhay ni Mara. Nang makasigurong wala na ang kanyang asawa, dahan-dahang lumabas si Mara mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at halos bumigay, ngunit pinilit niyang ihakbang ang mga ito pabalik sa madilim at malamig na bodega. Pagdating sa kanyang maliit na silid, napaupo siya sa sahig. Napalibutan siya ng mga lumang gamit na sadyang itinapon doon ng kanyang biyenan upang iparamdam ang kanyang kawalang halaga. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga damit, nakita niya ang isang lumang hulmahan ng kakanin na yari sa kahoy, isang bagay na hindi kailanman naitapon ni Imelda dahil sa kawalan nito ng halaga sa paningin ng mga santilyan. Nang mahawakan niya ang magaspang na kahoy, tila bumalik ang kanyang gunita 15 taon na ang nakalilipas. Muling nalanghap ng kanyang isipan ang matamis na amoy ng sariwang gata at pandan na niluluto sa ibabaw ng mahinang apoy. Nakita niya ang nakangiting mukha ng kanyang ama, si Don Teodoro, na kahit nakasuot ng mamahaling barong, ay walang alinlangan na nauupo sa tapat ng dapugan upang turuan siyang maghalo ng malagkit. Ipinaalala ng kanyang ama na ang paggawa ng kakanin ay isang sining ng pagtitiyaga. Hindi raw maaring madaliin ang apoy. Kapag pilit na pinalakas, masusunog ang ilalim habang hilaw ang ibabaw. Ang tunay na yaman, ayon sa matanda, ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa pasensya at kakayahang maghintay sa tamang panahon ng pagahon. Nabalik lamang ang diwa ni Mara sa malamig na katotohanan nang maramdaman niya ang pagpatak ng kanyang luha sa ibabaw ng kahoy na hulmahan. Ang mga aral ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng tibay ng loob upang magtiis ng 8 taon. Ngunit ngayon niya, mas naunawaan na ang pasensya ay kailangang tapatan ng matalinong pagkilos. Habang inaayos niya ang mga nakakalat na gamit upang maghanap ng iba pang alaala, napansin niya ang isang maliit na kwaderno na may pabalat na balat. Ang personal na tala-arawan ng kanyang ama na nakasingit sa ilalim ng mga nakatuping resipe ng kanilang pamilya. Binuklat ni Mara ang mga huling pahina nito sa tulong ng manipis na liwanag mula sa labas ng bintana. Ang mga huling isinulat ng kanyang ama ay hindi tungkol sa negosyo o pagpapalago ng sakahan, kundi tungkol sa kanyang humihinang kalusugan at sa mga kakaibang pangyayari sa loob ng bahay. Nabasa ni Mara ang tungkol sa mga gabing nakakaramdam ang matanda ng matinding panikip ng dibdib sa tuwing iinom ng espesyal na tsaa na inihahanda ni Doña Imelda, ang babaeng itinuring nitong pinagkakatiwalaang kasosyo noon at naging malapit sa kanilang pamilya matapos pumanaw ang ina ni Mara. Nakasulat din doon kung paanong madalas mawala ang kanyang mga gamot sa puso sa tuwing inaatake siya at kung paanong si Imelda lamang ang palaging naroroon. Ngunit tila sadyang bumabagal ang kilos
upang tumulong. Isang nakapangingilabot na lamig ang gumapang sa gulugod ni Mara habang paulit-ulit na binabasa ang mga salita. Ang atake sa puso na ikinamatay ng kanyang ama. Ang trahedyang nag-iwan sa kanya ng matinding pangungulila at nagtulak sa kanya sa mga mapanlinlang na bisig ni Aldrich ay hindi isang simpleng aksidente ng tadhana. Hinawakan ni Mara ang kanyang dibdib habang ang isang madilim at mabigat na katotohanan ay tuluyang nagpabagsak sa kanyang natitirang kahinaan. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ng may buong katapatan ay hindi lamang mga magnanakaw ng kanyang yaman. Sila ang mga walang awang mamamatay tao na kumitil sa nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Ang hapdi ng katotohanang natuklasan ni Mara tungkol sa sinapit ng kanyang ama ay naging isang matigas na baluti na bumalot sa kanyang puso. Nang sumapit ang tanghali, ang buong mansyon ay napuno ng ingay ng mga nagkukumahog na kasambahay dahil sa isang mahalagang salo-salo. Pinilit ni Doña Imelda na ipasuot kay Mara ang isang lumang uniforme ng katulong, isang tahasang pagbaba sa kanyang dangal upang ipakita sa mga darating na bilyonaryong mamumuhunan na si Clarice na ang bagong reyna ng tahanan. Walang pagtutol na sumunod si Mara. Itinatago ang nag-aapoy na puot sa likod ng kanyang maputla at tila walang buhay na mukha, habang hawak ang isang malaking bandehado ng mga paboritong kakanin ng kanyang yugmaong ama. Pagpasok niya sa malawak na dining hall, sinalubong siya ng usok ng mamahaling tabako at ang pamilyar na amoy ng kayabangan ng kanyang asawa. Nakaupo sa kabisera si Aldrich, nakangiti ng malapad habang ipinapakilala si Clarice sa mga banyagang mamumuhunan at mga lokal na kasosyo bilang kanyang pinagkakatiwalaang katuwang sa negosyo at sa buhay. Ang mga panauhin ay nagpalitan ng mga nagtatakang sulyap, ngunit pinili nilang manahimik alang-alang sa malaking porsyento ng kikitain. Habang dahan-dahang inilalapag ni Mara ang mga pagkain sa gitna ng hapag, sinadya ni Aldrich na itabig ang kanyang baso ng alak. Ang mapulang likido ay mabilis na kumalat sa maputing mantel at tumulo sa sahig, lumikha ng isang maruming mantsa na tumawag sa atensyon ng lahat. Tingnan mo nga naman ang ginawa mo, napakapabaya. Ang malamig at mapang-insultong tinig ni Aldrich habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Mara. This is what happens when you hire incompetent people from the province. Linisin mo yan. Ngayon din, bago pa mawalan ng gana ang mga bisita ko. Narinig ni Mara ang mahinang paghalakhak ni Clarice at ang mga bulungan ng ilang panauhin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig at nagsimulang punasan ang natapong alak gamit ang malinis na tela. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay sa basang sahig ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Ngunit hindi niya hinayaang manginig ang kanyang mga balikat. Nilunok niya ang bawat butil ng kahihiyan, iniisip ang mga ebidensyang nakatago sa kanyang telepono at ang hustisyang malapit na niyang makamit. Habang nakayuko, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na tahimik na nakamasid sa bawat galaw niya. Isang paningin na tila nagmamasid hindi sa kanyang kasalukuyang kaawa-awang kalagayan, kundi sa isang pamilyar na nakaraan. This kakanin. Ang sapin-sapin na ito ay may kakaibang timpla na huling natikman ko pa 15 taon na ang nakalilipas. Ang malalim at baritonong boses ng isang matandang lalaki na nakaupo malapit sa dulo ng mesa. Si Don Ignacio, isa sa mga pinakamatandang kasosyo ng kumpanya na kararating lamang mula sa mahabang pamamalagi sa Europa, ay ibinaba ang kanyang tinidor at tinitigan ang pagkaing nasa kanyang pinggan. Only one man knew how to balance the pandan and the coconut milk this perfectly, Don Teodoro Manalastas. Ang pangalang iyon ay nagpatahimik sa buong silid, na wala ang nangiti sa mga labi ni na Aldrich at Doña Imelda, habang si Clarice ay napakunot ang noo sa kalituhan. Tumayo si Don Ignacio, hindi pinapansin ang tensyon na biglang bumalot sa hapagkainan, at dahan-dahang lumapit sa babaeng nakaluhod pa rin sa sahig.
Pinunasan ni Mara ang kanyang mga kamay at mabagal na tumingala. Inaasahan ng isa na namang panghuhusga. Ngunit sa halip na pandidiri, isang matinding gulat at pagkilala ang rumehistro sa kulubot na mukha ng matandang bilyonaryo. Diyos ko, hindi ako maaaring magkamali. Ang mga matang yan at ang tindig na yan. Ang nanginginig na bulong ni Don Ignacio habang umaabot ang kanyang kamay upang tulungang makatayo si Mara. Hinarap niya ang mga kapwa niya mamumuhuhunan, pati na rin ang namumutlang si Aldrich. Bakit ninyo pinapagluhod at pinaglilinis ang nag-iisang anak na babae ni Don Teodoro? Ito si Maristela Manalastas, ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng buong Santillan Group. Ang nakabibinging katahimikan na bumalot sa hapagkainan ay pilit na binasag ni Aldrich sa pamamagitan ng isang malakas at kabadong halakhak. Mabilis siyang lumapit at mahigpit na hinawakan ang manipis na braso ni Mara. Ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa balat nito na tila mga bakal na sipit na nagbabala ng panganib. Don Ignacio, kayo po talaga ay mahilig magbiro. Ang nanginginig na paliwanag ni Aldrich habang pilit na inihaharang ang sarili sa pagitan ng matandang bilyonaryo at ng kanyang asawa. Totoong anak siya ni Don Teodoro, ngunit matagal na po siyang may matinding sakit sa pag-iisip. Wala na siya sa tamang katinuan at madalas siyang nag-iilusyon na isa siyang kasambahay. Ako na po ang umaako sa lahat ng bigat ng pagpapatakbo ng kumpanya upang maprotektahan ang kanyang pamana. Agad na sumigunda si Doña Imelda, ginagamit ang kanyang pinakamalumanay at mapagkunwaring tinig upang kumbinsihin ang mga bisita na ang pamamahiya kay Mara ay isa lamang hakbang ng pag-aalaga. Si Clarice naman ay pilit na ngumiti, bagaman ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa biglaang pag-agaw ng eksena ng babaeng itinuturing niyang basahan. Tinitigan ni Don Ignacio si Mara nang may matinding awa at pagdududa, ngunit dahil sa kawalan ng sapat na pruweba, pinili ng matanda na tahimik na lisanin ng mansyon. Nag-iwan ng isang malalim na babala sa kanyang mga sulyap na hindi siya naniniwala sa mga kasinungalingan ng mga Santillan. Nang makalabas ang huling panauhin, ang huwad ng ngiti ni Aldrich ay mabilis na napalitan ng bangis. Kinaladkad niya si Mara pabalik sa madilim na bodega at marahas na itinulak sa malamig na sahig. Wala siyang pakialam kung masaktan ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang namemiligrong yaman na matagal na niyang ninanakaw. Muntik mo nang sirain ang lahat. Ang gigil na sumbat ni Aldrich habang nakaduro ang kanyang daliri sa mukha ni Mara. Bukas ng gabi ay gaganapin ang Grand Gala ng Santillan Group. Ipapahayag ko sa buong industriya na ako na ang may buong kontrol sa kumpanya at ipapakilala ko si Clarice bilang bago kong katuwang. Wala kang gagawing hakbang, Maristela. Kapag natapos ang gala bukas, tuluyan na kitang ipapasok sa mental hospital kung saan mabubulok ang mga alaala mo. Lumabas si Aldrich at mahigpit na ikinandado ang pinto. Iniwan si Mara sa dilim, ngunit hindi niya alam na sa likod ng nakasarang pinto, walang luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang asawa. Sa halip, isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. Ang pagmamadali ni na Aldrich at Clarice ay patunay ng kanilang takot, at ang takot na yon ang magiging mitya ng kanilang sariling kapahamakan. Pagsapit ng madaling araw, nang tulog na ang lahat, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa maliit na bintana ng bodega. Dumating si Attorney Rafael, ang mukha ay balot ng anino ng gabi, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sa tulong ni Aling Nena na nagpuslit ng susi, nakapasok ang abogado at dinalhan si Mara ng isang malaking kahon at isang makapal na sobre. Narito na ang lahat ng kailangan natin. Ang mahinang bulong ni Rafael habang inilalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng isang lumang kahoy na mesa. Ang mga bank records na nakuha mo sa kahadiyero, ang kopya ng orihinal na titulo,
at ang sinumpaang salaysay ng doktor na binayaran nila para gumawa ng pekeng medical records mo. Lahat ng ito ay nakahanda na upang isapubliko bukas sa mismong oras ng kanilang selebrasyon. Binuksan ni Mara ang kahon na dala ni Rafael. Sa loob nito ay isang napakagandang puting bestida. Simple, ngunit sumisigaw ng kapangyarihan at pagkaelegante. Ito ang kasuotang nararapat sa isang tunay na tagapagmana, hindi ang mga sirang damit o uniforme ng kasambahay na ipinasuot sa kanya. Tumingala si Mara at sa mga sandaling iyon, hindi niya napansin ang paglapit ni Rafael hanggang sa maramdaman niya ang mainit na palad nito na marahang dumampi sa kanyang pisngi. Ang haplos na yon ay nagdala ng isang kakaibang kilig at kapayapaan sa gitna ng namumuting bagyo sa kanyang isipan. Tinitigan siya ni Rafael hindi bilang isang babaeng mahina at inabuso, kundi bilang isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Wala nang mananakit sa iyo, Mara. Ipinapangako ko, hindi na muling luluha ang mga matang ito dahil sa kanila. Ang malambing ngunit matatag na pahayag ni Rafael. Ang kanyang tinig ay tila isang sumpa ng walang hanggang proteksyon. Napapikit si Mara at hinayaan ang sarili na damhin ang katapatan sa mga salita ni Rafael. Ang presensya nito ay ang kaisa-isang liwanag na nagbigay sa kanya ng pag-asa upang hindi tuluyang lamunin ng dilim ng mansyon. Dahan-dahang inalis ni Rafael ang kanyang kamay at tiningnan ang mga dokumento. Saka muling tumingin kay Mara ng may mas seryosong ekspresyon. Ang gabi ng pagtutuos ay ilang oras na lamang ang layo at walang lugar ang pag-aalinlangan sa laban na ito. Handa ka na bang sirain ang buhay nila, Mara? Ang tanong ni Rafael, naghihintay ng huling kumpirmasyon. Tumingin si Mara sa direksyon ng malaking bahay, inaalala ang bawat sampal, bawat panlalait, at ang pait ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Wala nang natitirang puwang para sa awa sa kanyang puso. Sila ang sumira sa sarili nila, Rafael. Ako lamang ang sisingil sa mga pautang na matagal na nilang kinalimutan. Ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng malalaking puno ng mangga, nag-iiwan ng kahel na liwanag na pilit sumisingit sa maliit na bintana ng bodega. Sa loob ng malawak na mansyon, ang abala ay abot hanggang sa pinakasulok ng bahay. Ang mga yabag ng matataas na takong at ang mga nag-uutos na boses ng mga organizer ay patunay na papalapit na ang pinakahihintay na gabi ng mga Santillan, ang Grand Gala. Para kay Aldrich at Doña Imelda, ito ang gabi ng kanilang ganap na tagumpay. Ngunit para kay Mara na tahimik na nakaupo sa madilim na silid, ito ang gabi ng pagbibigay ng huling hatol. Ang mabigat na pintuan ng bodega ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang presensya ng 2 taong naging dahilan ng kanyang labis na pagdurusa. Nakasuot si Aldrich ng isang mamahaling itim na tuxedo na lalong nagpalitaw sa kanyang kayabangan, habang si Doña Imelda ay balot ng makinang nagintong bestida at mga alahas na binili mula sa nakaw na yaman ng pamilya Manalastas. Ang kanilang hitsura ay isang malaking insulto sa madilim at maalikabok na kalagayan ng babaeng tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa. Walang pasubaling inihagis ni Aldrich ang isang pilyego ng papel at isang mamahaling pluma sa mismong paanan ni Mara. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay naging mabigat, puno ng tensyon at mapait na layunin. Ito na ang huling papel na pipirmahan mo, Maristela. Ang malamig na utos ni Aldrich habang inaayos ang kanyang kurbata. Tila nandidiri sa paligid. Iyan ang consent form para sa voluntaryong paglipat mo sa pasilidad sa probinsya. Pagkatapos ng gala ngayong gabi, susunduin ka na ng mga tauhan ng ospital. Gusto kong tapusin mo na ang ilusyon mo at ibigay ang formal na pagsang-ayon upang hindi na tayo dumaan pa sa anumang proseso sa korte. Lumapit si Doña Imelda at bahagyang yumuko. Ang pamilyar nitong huwad na awa ay muling gumapang sa kanyang mukha.
isang maskara na matagal nang kinamumuhian ni Mara. Gagaling ka roon, anak. Huwag mong isipin na itinatapon ka namin. Ito ay para sa sarili mong kaligtasan. Masyado ng laso ng isip mo kaya hindi mo na nakikita ang katotohanan. Pirmahan mo na at nang makapagpahinga ka na ng tuluyan. Pinanatili ni Mara ang panginginig ng kanyang mga balikat. Pinabigat niya ang kanyang paghinga. Pilit na ipinapakita ang isang kaluluwang tuluyan nang nadurog ng kawalang pag-asa. Dahan-dahan niyang inabot ang pluma, ang kanyang mga daliri ay tila walang lakas na hawakan ang malamig na bakal nito. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay kalmado at matatag. Nagmamasid sa huling pagtatanghal ng mga taong ito bago ibaba ang tabing. Inilapat ni Mara ang dulo ng pluma sa papel. Inaasahan ni na Aldrich at Imelda na makikita nila ang pangalan ng babaeng kanilang inalipin. Ngunit iba ang gumalaw sa isipan ni Mara. Imbes na isulat ang kanyang sariling pangalan bilang pagsang-ayon sa kanyang pagkabaliw, inukit niya ang isang mensaheng magiging sumpa sa kinabukasan ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang kamay ay mabilis na gumalaw at sa huli, sadyang tiningala niya si Aldrich upang kunin ang atensyon nito bago mabilis na itinupi ang papel. Hinablot ni Aldrich ang dokumento nang walang pag-iingat at agad na isinilid sa loob ng kanyang itim na briefcase nang hindi man lang sinusuri ang nilalaman. Ang kayabangan nito ay naging isang piring na nagbulag sa kanya mula sa katotohanan. Mabuti naman at natuto ka ring sumunod, ang nakangising wika ni Aldrich habang tumatalikod. Huwag ka nang umasang may makakakita pa sa'yo bukas. Paalam, Mara. Ang paglabas ng mag-ina at ang pag-ikot ng susi sa seradura mula sa labas ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit sa sandaling marinig ni Mara ang paglayo ng kanilang mga yabag, ang kanyang nanginginig na anyo ay biglang nagbago. Ang babaeng mukhang mahina at sira ang isip ay mabilis na tumayo ng tuwid. Walang natitirang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tanging isang nag-aapoy na determinasyon na handa nang sumunog sa lahat ng kasinungalingan. Sa loob ng briefcase ni Aldrich, hindi ang lagda ni Maristela ang nakasulat sa linya, kundi isang malinaw at mariing mensahe. Sa ngalan ni Don Teodoro, inihahatid ko ang inyong wakas. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang gabi na naghihintay sa kanya. Lumapit si Mara sa lumang kahoy na mesa at maingat na binuksan ang kahon na dinala ni Rafael kagabi. Ang puting bestida ay nagniningning sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan na ngayon ay tuluyan ng sumakop sa bintana. Ang bawat hibla nito ay tila simbolo ng kanyang pagbangon, malinis, walang bahid ng dumi mula sa kusina, at sumisigaw ng tunay na kapangyarihan. Hinubad niya ang maruming damit ng pagiging sunod-sunuran. Nang maisuot niya ang puting bestida, tiningnan niya ang kanyang sarili sa isang basag na salamin sa sulok ng silid. Ang pisngi niya ay may bakas pa rin ng pait, ngunit ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa dangal na ipinamana ng kanyang ama. Mula sa labas, maririnig ang pag-andar ng mamahaling sasakyan ni Aldrich patungo sa pagdarausan ng gala. Iniwan nila si Mara. Akalang siya ay isang presong walang kawala. Ngunit may isang nakalimutang detalye ang mga santilyan. Si Aling Nena ay may hawak ng duplicate na susi ng bodega. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwa ang matandang tagapagsilbi. May dalang sapatos na babagay sa damit ni Mara. Handa na po ba kayo, senyora? Ang nanginginig na tanong ni Aling Nena. Ang mukha ay puno ng matinding pag-asa at kaba. Huminga ng malalim si Mara at itinaas ang kanyang noo. Handa na ako, Aling Nena. Oras na para bawiin ko ang pamamahala sa sarili kong buhay. Ang bagyo ay hindi na nasa labas. Ito ay nag-aabang na sa mismong pintuan ng Grand Gala at walang anumang payong ang makakasalag sa puot ng isang babaeng ninakawan ng lahat. Ang malawak na bulwagan ng pinakabantog na hotel sa syudad ay naliligo sa nakasisilaw na liwanag
ng libo-libong kristal na bumubuo sa dambuhalang aranya sa kisame. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango, inihaw na karne, at matamis na tagumpay na pilit ninanakaw ng mga taong walang karapatan dito. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Aldrich, nakangiti ng pagkalaki-laki habang itinataas ang kanyang baso ng alak para sa isang pagpupugay. Sa kanyang tabi ay si Clarice, nakasuot ng isang pulang bestida na umagaw sa pansin ng lahat, habang sa unahang mesa ay nakaupo si Doña Imelda na buong pagmamalaking tumatanggap sa mga papuri ng mga huwad nilang kaibigan. Ito ang rurok ng kanilang ambisyon, ang gabing inaakala nilang tuluyan na nilang nabura ang pangalang Maristela sa kasaysayan ng Santillan Group. Tumikhim si Aldrich sa harap ng mikropono, hinihintay na humupa ang usapan ng mga bilyonaryo, politiko, at mga kilalang personalidad sa industriya. Nang makuha niya ang atensyon ng lahat, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang tinig ay umaapaw sa kumpiyansa at kayabangan. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight is a milestone for the Santillan Group. Sa loob ng maraming taon, naging mahirap ang pagpapatakbo ng kumpanyang ito dahil sa mga personal na balakid. But tonight, I am officially announcing that I have taken full and absolute control of the board. At sa bagong kabanatang ito, nais kong ipakilala ang babaeng magiging katuwang ko sa pagpapalago ng ating imperyo. My partner, Clarice Velasco. Umani ng masigabong palakpakan ang pahayag na yon. Humakbang si Clarice paharap, handang tanggapin ang pagkilala. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay upang kumaway, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado. Ang malaking LED screen sa likuran na kanina ay nagpapakita ng logo ng kanilang kumpanya ay biglang kumislap at nagbago ng kulay. Sa halip na isang pampromosyong video, lumitaw sa dambuhalang screen ang malilinaw na kopya ng mga lihim na bank transfer. Nakita ng buong bulwagan ang paglipat ng milyon-milyong pondo ng kumpanya patungo sa isang offshore account na nakapangalan kay Clarice Velasco. Ang mga palakpak ay mabilis na napalitan ng mga bulungan na puno ng pagtataka at pagdududa. Nanlaki ang mga mata ni Aldrich. Pilit niyang sinensyasan ang mga technician na patayin ang screen, ngunit walang sumusunod sa kanyang utos. Mas tumindi ang pagkabigla ng mga panauhin nang magbago muli ang larawan at ipakita ang pekeng medical certificate ni Mara, na sinundan ng isang audio recording na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Ito ang mismong usapan ni na Aldrich at Doña Imelda sa labas ng kwarto ni Mara. Narinig ng daan-daang bisita ang malinaw na boses ng matanda na nagtatanong kung sapat na ba ang dosis ng gamot, at ang sagot ni Aldrich na nagpaplanong ideklarang baliw ang kanyang asawa upang makuha ang buong pamamahala ng yaman. Ang bawat salitang lumabas sa speaker ay tila mga matatalim na itak na pumuputol sa magandang imahe ng mga Santillan. Namutla si Doña Imelda. Halos mabitawan ang kanyang hawak na porselana, habang si Clarice ay napaatras sa sobrang hiya nang magsimulang magbigay ng mapanghusgang tingin ang mga mamumuhunan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mabibigat at matataas na pinto sa likuran ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas ng malawakan. Lahat ng ulo ay lumingon patungo sa pasukan. Ang mga nakaharang na panauhin ay kusang tumabi, nagbibigay daan sa isang presensyang hindi nila inaasahan. Doon nakatayo si Maristela. Wala na ang amoy usok, wala na ang mga mantsa sa kamay, at higit sa lahat, wala na ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng isang dalisay at eleganteng puting bestida na tila kumakatawan sa kanyang pagkabuhay na muli mula sa mga abo ng pang-aabuso. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit nag-aapoy sa matapang na determinasyon. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Attorney Rafael, hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng katotohanang matagal nang ibinaon ng mga Santillan. Ang bawat hakbang ni Mara sa makapal na pulang alpombra ay tila pagpukpok ng martilyo ng hustisya
sa katinoan ni Aldrich. Nanginginig sa galit, bumaba si Aldrich mula sa entablado at sinalubong ang kanyang asawa sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan habang pilit na kinukuha ang pabor ng mga nanonood. Anong kahibangan ito, Maristela? Ang nanggigigil na bulyaw ni Aldrich, ang kanyang boses ay pumipiyok sa kawalan ng kontrol. Tumingin siya sa mga security guard at itinuro ang asawa. Palabasin niyo ang babaeng yan. Isa siyang baliw. Ninanakaw niya ang gabi ko. This is my company. Ako ang nagpalago nito at ako ang batas dito. Hindi umatras si Mara. Sa halip na matakot sa bulyaw ng lalaking minsang dumurog sa kanyang pagkatao, tinitigan niya ito ng may malamig na pagkaawa. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang natutulalang host na nakatayo malapit sa kanila. Ang kanyang boses ay hindi sumigaw, ngunit sapat ang diin nito upang manayo ang balahibo ng lahat ng nakikinig. Inilabas ni Mara mula sa folder ni Rafael ang orihinal na titulo ng lupa at ang mga dokumento ng pag-aari ng Santillan Group na nakapangalan kay Don Teodoro at sa kanya. Itinaas niya ito upang makita ng lahat, lalo na ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan na ngayon ay unti-unti nang nawawalan ng hininga sa matinding takot. Nagkakamali ka, Aldrich. Ang mahinahon, ngunit matalim na pahayag ni Mara. Ang bawat pantig ay bumaon ng malalim sa pagkatao ng kanyang asawa. Sa kumpanyang ito, at maging sa bahay na inuuwian mo, na ipinagmamalaki mo sa buong mundo, ikaw lamang ang nakatira, pero ako ang may-ari. Ang mga huling salita ni Mara ay tila isang sumpa na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Aldrich. Ang dating matikas at mapagmataas na bilyonaryo ay unti-unting nanghina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak habang pilit niyang inaaninaw ang katotohanang nakasulat sa mga dokumentong hawak ng kanyang asawa. Ang mga panauhin na kanina lamang ay pumapalakpak sa kanya ngayon ay nagbibigay ng mga matatalim at mapanghusgang sulyap. Si Don Ignacio, ang matandang kaibigan ng pamilya Manalastas, ay humakbang patungo kay Mara at tumayo sa kanyang gilid, isang tahimik ngunit makapangyarihang pagpapahayag ng suporta na lalong nagpalubog sa pag-asa ng mga Santillan. Sa gitna ng tensyon, naging mabilis ang mga pangyayari. Isang matinis at paulit-ulit na babala mula sa mga sasakyan ng awtoridad ang pumunit sa katahimikan ng gabi mula sa labas ng hotel. Ang mga pula at asul na ilaw ay tumagos sa malalaking salamin ng bulwagan, nagbibigay ng kakaibang kulay sa mukha ng mga taong nagkasala. Kasabay ng pag-abot ni Attorney Rafael ng isang senyas sa mga gwardya, pumasok ang mga unipormadong pulis kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang matitigas nilang mga hakbang sa sahig ay nagpahiwatig na ang laro ng panlilinlang ay tuluyan ng natapos. Nakita ni Clarice ang mga papalapit na awtoridad at mabilis na tinalikuran si Aldrich. Pilit niyang isiniksik ang sarili sa likod ng mga nagkukumpulang bisita upang makatakas sa gilid na pintuan. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa labasan, ay hinarang na siya ng dalawang babaeng pulis. Ang mamahaling bag na hawak niya ay nahulog sa sahig nang walang pag-iingat na pinilipit ang kanyang mga braso sa likuran. Ang paglapat ng malamig na bakal na posas sa kanyang mga pulso ay nagpabagsak sa kanyang huwad na karangyaan. Sumigaw si Clarice, hindi upang humingi ng tulong kay Aldrich, kundi upang isisirito ang lahat ng nangyari na nagpatunay lamang na walang tunay na pag-ibig sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Sa kabilang dako, hindi na kinaya ni Doña Imelda ang mga nasasaksihan. Ang matanda, na sanay na laging nasa itaas at iginagalang ng lipunan, ay mabilis na lumapit kay Mara. Nawala ang kanyang kayabangan. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at luha ng matinding takot. Pilit niyang hinawakan ang mga kamay ni Mara, ngunit mabilis itong iniwas ng nakababatang babae. Maristela, anak, pakiusap.
Huwag mong gawin ito sa amin. Pamilya mo kami. Ang nagmamakaawa at nanginginig na tinig ni Doña Imelda habang pilit na inilalapit ang kanyang hawak na rosaryo bilang patunay ng kanyang kabanalan. Alalahanin mo ang lahat ng kabutihan ko sa iyo. Inalagaan kita. Itinuring kitang tunay na anak nang maulila ka. Nasaan na ang iyong utang na loob? Tinitigan ni Mara ang matanda. Ang kanyang mga mata ay walang halong galit, kundi isang malamig na kawalan ng awa. Sana ay inisip ninyo ang utang na loob nung unti-unti ninyong nilalaso ng aking ama sa sarili niyang tahanan. Alam ko na ang tungkol sa mga tsaa at mga nawawalang gamot, Mama. Ang awa na hinihingi niyo ngayon ay ang parehong awa na ipinagkait ninyo sa kanya. Ang mga salitang iyon ay naging parang isang matinding kidlat na tumama sa katawan ni Doña Imelda. Nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na sindak at ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nawalan ng lakas. Bumagsak ang matanda sa sahig. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang rosaryo ay nabitawan. Dahilan upang mapatid ang sinulid nito. Ang mga maliliit na butil ng kahoy ay gumulong at nagkalat sa pulang alpombra, isang malinaw na larawan ng pagkawasak ng kanyang mapagkunwaring pagkatao. Lumapit ang isang opisyal kay Aldrich at iniharap ang isang kapirasong papel. Mr. Aldrich Santillan, inaaresto namin kayo sa kasong large-scale estafa at falsification of public documents. May karapatan kayong manahimik dahil anumang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Para kay Aldrich, ang pagkawala ng kumpanya at ang banta ng pagkakakulong ay tila isang bangungot na hindi niya matakasan. Nawala ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Ang kumpanyang ginamit niya para mang-api, ang perang ginamit niya para mambabae, at ang bahay na ginamit niya upang ikulong ang kanyang asawa. Lahat ay bumalik sa tunay na nagmamay-ari. Nang ibinaling niya ang kanyang paningin kay Mara, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kayang saktan o paikutin. Si Mara ay nakatayo ng matatag, pinalilibutan ng hustisya at ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, lalo na si Rafael na hindi humihiwalay sa kanyang tabi. Sa huling pagkakataon, ang natitirang piraso ng dangal ni Aldrich ay tuluyang nadurog. Sa harap ng libu-libong panauhin na minsang tiningala siya, dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Gumapang siya palapit kay Mara, ang mga luhang puno ng pagsisisi at matinding desperasyon ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Inabot niya ang laylayan ng puting bestida ni Mara at humagulgol na parang isang musmos na bata. Mara, maawa ka sa akin. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Ang basag at paos na pakiusap ni Aldrich habang nakatingala sa asawang minsan niyang tinapakan. Asawa mo ako, Mara. Babaguhin ko ang lahat. Susundin ko lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong hayaang mabulok sa kulungan. Ilang araw matapos ang magulong gabi ng gala, ang matataas at mabibigat na pintuang bakal ng mansyon ay dahan-dahang umatras upang magbigay daan sa pagbabalik ng tunay na may-ari. Ang sikat ng araw noong umagang iyon ay tila mas maliwanag, nagbibigay ng mainit na yakap sa malawak na lupain ng pamilya Manalastas. Pagbaba ni Mara mula sa sasakyan, pinalibutan siya ng sariwang hangin na nagmumula sa mga bukirin ng Batangas. Isang hangin na matagal na niyang hindi nalalanghap ng may kalayaan. Wala na ang mabigat at nakakasakal na presensya ng mga taong nagpahirap sa kanya. Ang loob ng mansyon ay sumailalim sa isang malawakang paglilinis. Ang mga tauhan ng bangko at mga awtoridad ay tinanggal ang bawat bakas ng karangyaan ni na Aldrich at Doña Imelda. Ang malalaking larawan ng kanyang asawa na nagpapakita ng huwad nitong tagumpay ay inalis sa mga dingding. Ang mga mamahaling kurtina na pinili ng kanyang biyenan upang itago ang sikat ng araw ay pinalitan ng mga manipis at puting tela na hinahayaang pumasok ang liwanag at hangin.
Ang bahay na dating nagsilbing rehas na ginto para kay Mara ay muling ibinalik sa pagiging isang tahanan. Sa gitna ng malawak na sala, sinalubong siya ni Aling Nena kasama ang iba pang mga kasambahay. Ang mukha ng matanda ay aliwalas. Wala na ang bakas ng takot at pag-aalala na laging nakaguhit sa kanyang noo noong mga panahong naghahari-harian pa si Doña Imelda. Malinis na po ang buong bahay, Senyora Mara. Ang mga gamit ni na Don Aldrich at ng kanyang ina ay naipadala na sa maliit na inuupahan nilang bahay sa labas ng probinsya, gaya ng inyong iniutos. Ang nakangiting ulat ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig sa labis na kagalakan. Ngumiti si Mara at marahang hinawakan ang magaspang na kamay ng matandang kasambahay. Salamat, Aling Nena. Ngunit simula sa araw na ito, kalimutan niyo na ang pagtawag sa akin ng senyora. Pamilya tayo rito. Kayo ang naging karamay ko noong mga panahong tinalikuran ako ng sarili kong asawa. Umakyat si Mara sa ikalawang palapag at tinahak ang pasilyo patungo sa master bedroom. Ang bawat hakbang niya ay magaan, tila ba tuluyan nang napatid ang mga kadenang matagal na nakapulupot sa kanyang mga binti. Nang buksan niya ang pinto ng silid, sumalubong sa kanya ang isang malinis at maaliwalas na espasyo. Wala na ang mga gamit ni Clarice. Wala na ang amoy ng alak ni Aldrich. Binuksan niya ng malawakan ang mga bintana. Hinahayaan ang malamig na simoy ng hangin na tangayin ang mga natitirang anino ng pagtataksil at pighati na naganap sa loob ng 4 na sulok na yon. Tiningnan ni Mara ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga paso at peklat na nakuha niya sa pag-aayos ng mga maiinit na uling sa kusina ay naroon pa rin. Hindi ito mabubura ng panahon. Ngunit hindi na niya ito tinitingnan bilang marka ng kanyang pagiging alipin. Ang mga peklat na ito ay naging mga medalya ng kanyang katatagan. Siya ang babaeng naglakad sa ibabaw ng apoy at lumabas ng buo at mas matatag. Naglakad siya patungo sa malawak na balkonahe na nakaharap sa likuran ng lupain. Mula roon, tanaw niya ang luma at simpleng istruktura ng orihinal na paggawaan ng kakanin ng kanyang ama. Ang lugar na yon, na pinilit ibaon sa limot ng mga santilyan, ay nakatayo pa rin ng matibay, gaya ng pag-ibig ni Don Teodoro sa kanyang pamilya at sa kanyang mga manggagawa. Habang nakatingin sa malayo, napansin niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakatayo sa labas ng lumang paggawaan. Si Attorney Rafael. Nakasuot ito ng isang simpleng puting polo, nakapamulsa, habang tahimik na pinagmamasdan ang buong lupain. Tila naramdaman ni Rafael ang pagtingin ni Mara, kaya inangat nito ang kanyang paningin patungo sa balkonahe. Kahit may kalayuan, malinaw na nakita ni Mara ang maaliwalas na ngiti ng abogado. Ang nangiting iyon ay nagdala ng isang pamilyar na init na mabilis na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala itong bahid ng panlilinlang, walang hinihinging kapalit, kundi isang wagas na pagtanggap sa kung sino siya bilang isang babae. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at kumaway, isang simpleng galaw na nagpapahiwatig na handa itong maghintay hanggang sa tuluyang maghilom ang mga sugat ng kanyang puso. Ipinatong ni Mara ang kanyang mga kamay sa sementadong barandilya ng balkonahe at hinayaan ang sarili na suklian ang nangiting yon. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang mga nagtangkang sumira sa kanyang buhay ay kasalukuyang nagbabayad sa loob ng malamig na selda at sa hirap ng buhay na hindi nila kinagisnan. Sa wakas, ang mansyon ay tumahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa payapang pag-ikot ng hustisya. Ngunit habang nakatitig siya sa lalaking nagtiyagang maging sandigan niya sa gitna ng dilim, isang mahalagang tanong ang nabuo sa isipan ni Mara. Handa na ba siyang buksan muli ang kanyang puso para sa isang bagong simula? Ang halimuyak ng bagong lutong bibingka at matamis na latik ay masayang sumasayaw sa sariwang hangin ng Batangas.
Isang amoy na nagdadala ng labis na kapayapaan at bagong pag-asa. Lumipas ang 2 taon mula nang tuluyang magbago ang buhay ni Mara. Ang lumang paggawaan ng kakanin ng kanyang ama ay hindi na lamang isang simpleng istruktura na gawa sa kahoy. Isa na itong malawak at maaliwalas na pabrika kung saan ang mga kababaihang minsan ding nakaranas ng pang-aabuso, pananakit at pagtataksil ay binigyan ng ligtas na puwang upang muling buuin ang kanilang mga sarili. Sa bawat paghalo ng malagkit at sa bawat ngiti na nasisilayan ni Mara sa mukha ng mga manggagawa, nararamdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Hindi na siya nag-iisa at higit sa lahat, hindi na siya natatakot. Maraming gabi siyang nag-isip kung dumating na ba ang araw na napatawad na niya ang mga taong dumurog sa kanyang pagkatao. Sa loob ng malamig at madilim na selda ng pambansang bilangguan, patuloy na pinagdurusahan ni Aldrich ang kanyang mga kasalanan. Inabandona ng mga huwad na kaibigang minsan niyang ipinagmalaki. Si Doña Imelda naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit at siksikang eskinita. Pilit na isinasalba ang kanyang natitirang kayabangan habang unti-unting kinakain ng sakit at kalungkutan. Walang naramdamang tuwa si Mara sa kanilang sinapit, ngunit wala rin siyang naramdamang awa. Natutunan niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbubukas muli ng pinto para sa mga taong nanakit sa iyo. Ito ay ang tuluyang pagputol sa kadena ng puot upang hindi na nila makontrol ang iyong kaligayahan. Napatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at iyon ang pinakamahalagang kapatawaran sa lahat. Nahanap na niya ang kapayapaang matagal ipinagkait sa kanya. Nabalik ang kanyang isipan sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Ang hangin ay nagdala ng banayad na amoy ng kape at pino na pabango na palaging nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang pumulupot ang 2 malalakas na braso sa kanyang baywang at isang magaan na halik ang idinampi ni Attorney Rafael sa kanyang tuktok. Ipinatong ni Mara ang kanyang likod sa matipunong dibdib ng lalaki, hinahayaan ng sarili na malunod sa pakiramdam ng labis na kaligtasan. Ang lalim yata ng iniisip ng pinakamagandang may-ari ng Batangas, ang malambing na bulong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay tila isang oyayi na nagpapanatag sa buong pagkatao ni Mara. Inabot ni Mara ang mga kamay ni Rafael na nakayakap sa kanya. Ang mga daliri ni Mara ay may mga peklat pa rin mula sa pagkasunog at paghihirap. Ngunit sa halip na itago ang mga ito, dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at marahang hinagkan ang bawat bakas ng nakaraan. Sa bawat pagdampi ng mga labi ni Rafael sa kanyang mga peklat, pakiramdam ni Mara ay tuluyang nahuhugasan ang pait ng kahapon. Pinaramdam sa kanya ng lalaking ito na ang kanyang mga sugat ay hindi kapintasan, kundi patunay ng kanyang katapangan at walang hanggang halaga. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Ang mahinang tugon ni Mara, nakangiti habang pinagmamasdan ng ginintuang paglubog ng araw mula sa malawak na bintana ng pabrika. Sino ang mag-aakala na ang babaeng nawalan ng lahat ay makakatagpo ng sapat na dahilan upang ibigay muli ang kanyang puso? Inikot ni Rafael si Mara upang magkaharap sila. Tinitigan ng lalaki ang kanyang mga mata nang may labis na pagsamba at pagmamahal. Hindi ka nawalan ng lahat, Mara. Itinago lamang ng tadhana ang iyong tunay na lakas upang magamit mo sa tamang panahon. At ako ang pinakaswerteng lalaki dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng iyong bagong simula. Ipinatong ni Mara ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Pinapakinggan ang payapang tibok ng puso nito na tila sumasabay sa himig ng kanyang sariling kaligayahan. Sa pagkakataong ito, alam niyang ang pag-ibig ay hindi isang sakripisyo na uubos sa kanyang pagkatao. Ang pag-ibig sa tamang tao ay isang kanlungan na magbibigay sa kanya ng pakpak upang lumipad. Ang kwento ni Maristela ay nag-iiwan ng isang malalim na aral na mananatiling nakaukit
sa puso ng sino mang nakakarinig. Ang tunay na yaman at kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa mga titulong nakapangalan sa kanya o sa dami ng salapi sa bangko. Ang pinakadalisay na yaman ay matatagpuan sa kanyang dangal, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa matinding pagkakadapa, at sa kanyang pusong handang maghilom at magmahal muli. Walang sino man ang may karapatang gawing bilanggo ang isang babae sa sarili nitong tahanan. Dahil sa huli, ang babaeng natutong ipaglaban ang kanyang sarili ang siyang tunay na magmamay-ari ng kanyang tadhana. Sa pagyakap ng gabi, magkahawak kamay na nilisan ni Mara at Rafael ang paggawaan patungo sa mansyon. Ang mga ilaw ng tahanan ay nakasindi na. Naghihintay upang salubungin sila hindi bilang mga alipin o mapagmataas na hari, kundi bilang 2 taong nagmamahalan ng tapat, malaya at puno ng pag-asa.